3 buwan sa banyo. Isang kawawang estudyante na natulog sa banyo ng paaralan sa loob ng 3 buwan. Naghuhugas ng mukha sa lababo tuwing umaga, nagbibihis sa loob ng kubeta. Walang nakaalam, walang nagtanong, walang naabala hanggang sa araw na tinawag ang kanyang pangalan sa entablado. At nagsimulang umiyak ang buong audience na hindi alam ang kanyang kwento. Araw-araw, parang walang nagbabago. Ang mga guro ay abala sa pagtuturo, ang mga estudyante ay abala sa kanilang mga kaibigan. Takdang aralin at mga pangarap sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Jomar. Tahimik, halos hindi marinig at tila kontento na sa pagiging hindi napapansin. Ngunit ang totoo, hindi siya kontento. Sanay lang siya. Sanay siyang magpigil ng gutom. Tuwing recess, habang ang kanyang mga kaklase ay nagbubukas ng kanilang baon, kanin, ulam o kahit simpleng tinapay, si Jomar ay dahan-dahang umiinom ng tubig. Minsan 2 baso, minsan 3. Hindi para uhaw siya, kundi para lukuhin ang sariling tiyan. Kapag may nag-alok ng pagkain, agad siyang ngingiti. Busog pa ako, sasabihin niya. Ngunit, ang totoo, matagal na siyang walang laman ang tiyan. Sa klase, madalas siyang mapikit, hindi dahil tamad siya, kundi dahil kulang siya sa tulog. Paano ka nga ba makakatulog ng maayos kung ang higaan mo ay malamig na tiles at ang komot mo ay halos hindi na kayang magpainit? Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya pinababayaan, ang pag-aaral. Sa gabi, kapag wala ng tao sa paligid, lumalabas siya mula sa banyong tinutuluyan niya. Dahan-dahan siyang pupunta sa koridor, kung saan may natitirang ilaw. Doon siya uupo sa sahig, ilalabas ang kanyang mga libro, at magsisimulang magbasa. Tahimik, mag-isa, ngunit porsigido. Habang ang iba ay natutulog sa kanilang komportableng higaan. Siya ay nag-aaral sa gitna ng katahimikan ng paaralan. Para bang ang bawat pahina na binabasa niya ay isang hakbang palabas sa mundong kinalalagyan niya. Minsan, napansin siya ng kanyang advisor. Bakit lagi kang top sa quizzes? Kahit parang pagod ka, tanong nito. Ngumiti lang siya ng mahina. Gusto ko lang pong makapagtapos. Simple lang ang sagot. Pero sa likod nito may isang mundong puno ng hirap, takot at pag-asa na pilit niyang kinakapit. Dahil para kay Jomar, ang pagtatapos ay hindi lang medalya. Hindi ito karangalan, ito ang tanging paraan para makaalis siya sa buhay na walang siyang matakbuhan. Ngunit habang patuloy niyang tinatago ang lahat, unti-unting nagiging mas mabigat ang kanyang lihim. May mga pagkakataon na muntik na siyang makita. May mga sandaling muntik na siyang matuklasan. Ngunit sa bawat pagkakataon, nagiging mas maingat siya hanggang sa isang araw, isang simpleng gawain, isang litrato, isang maling oras, sa maling lugar. At ang lihim na 3 buwan niyang iniingatan ay malapit ng mabunyag. Sa isang iglap, ang batang walang tinig sa gitna ng napakaraming tao ay mapipilitang marinig. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi na kayang itago pa ang katotohanan. Sa loob ng 3 buwan, ang banyo ng grade 10 building
ang naging palasyo ni Jomar. Ang bawat cubicle ay may kanya-kanyang gamit. Sa una, ang kanyang lumang uniforme na maingat na nakasabit sa ikalawa at kanya iilang lebro. At sa ikatlo, ang pinakasulok, doon siya natutulog ng pabaluktot sa ibabaw ng mga karton para hindi madama ang lamig ng semento. Ngunit dumating ang gabi ng pagtatapos. Ang auditorium ay puno ng mga magulang na nakasuot ng magagarang damit. Mga graduate na pumikinang ang mga mata at mga bulaklak na amoy tagumpay. Si Jomar ay nasa likod. Inaayos ang kanyang hiram na barong na medyo maluwag sa kanyang payat na pangangatawan. Nang magsimula ang seremonya, umakyat ang principal sa entablado. Ngayong gabi, hindi lang natin pararangalan ang may pinakamataas na marka. Pararangalan natin ang pinakamataas na uri ng katatagan. Panimula nito. Isang linggo ang nakalipas na tagpuan ng aming night guard ang isang estudyante sa loob ng banyo. Hindi para magvandal kundi para doon matulog dahil wala na siyang matutuluyan. Matapos masunog ang kanilang barong-barong at mawala ang kanyang mga magulang. Tumahimik ang buong hall. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mabigat na pakiramdam. Sa loob ng 3 buwan, ang lababo ang kanyang banyera, ang tiles ang kanyang kama, at ang bawat pagsusulit na ipinasa niya ng may karangalan ay sinagutan niya sa ilalim ng bumbilya ng hallway. Patuloy ng principal, ang boses ay nanginginig na sa emosyon. Jomar de la Cruz, valedictorian. Halika rito, anak. Habang naglalakad si Jomar sa gitna ng paselyo, walang nakapagsalita. Ang mga kaklase niyang dati ay inaasar siyang amoy sabon, panlaba, ay napayuko sa hiya. Ang mga magulang na walang malay sa kanyang hirap ay nagsimulang maglabas ng panyo. Nang tumungtong siya sa entablado, hindi medalya ang unang hinahanap ng kanyang mga mata, kundi ang kawalan sa upuan ng mga magulang. Hindi ko po ginusto na kaawaan niyo ako, simula ni Jomar sa kanyang speech. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Natulog po ako sa banyo dahil ayaw kong tumigil sa pag-aaral. Ang banyo pong iyon ang nagturo sa akin na kahit gaano kadumi ang paligid mo, pwede kang lumabas na malinis ang iyong pangarap. Tumayo ang bomb audience. Isang masigabong palakpakan na may halong hikbi ang umalingaw-ngaw sa buong paaralan. Ang batang 3 buwang nagtago sa dilim ay sa wakas ay nabalot ng liwanag. Pagkatapos ng seremonya, hindi na bumalik si Jomar sa banyo. Isang alumni association ang nag-alok sa kanya ng full scholarship. At mateterhan, ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala. Nasa likod ng bawat tahimik na mukha sa koridor ay may isang bayaning nakikipaglaban sa sarili niyang tigmaan. At kung minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay matatagpuan sa pinakamaliit at pinakamalamig na sulok ng ating buhay.